What is up mga chong? Panibagong araw, panibagong bike ride na naman. Nagkayayaan na naman yung mga kasama sa trabaho na mag-ride. So ang ruta nga pala namin ngayon is pupunta kami ng MOA, tapos iikot kami ng Okada, tapos babalik ng MOA, tapos pupunta kami sa Diwata Paris Overload. 5:30 sana yung take off namin, kaso na late na naman ako ng konti kasi bumiyahe pa ako mula sa amin papunta sa meet up place. Meet up place pala namin guys is dun sa bahay ng kasama namin, si Lindon. At ayan na nga sila Lindon tsaka si Howard nag-aantay na sa akin. Pagkatapos nun nag-take off na kami at dadaanan na lang namin yung isang kasama namin si Sir Third. Nadaanan na pala namin si Bustard. Kung mapapansin nyo yung nasa anuhan, yan si Bustard at ang gamit ng bike ngayon is fat bike. Bale iba't ibang bike pala yung gamit namin ngayon. Si Bustard naka fat bike, si Lindon naka mountain bike, ako naka road bike, tapos si Howard naman naka hybrid. At dito na nga kami dumaan sa may hulo sa Mandaluyong. Tapos tatawid kami ng tulay papunta ng Makati. At pagliko nga namin dito sa tulay, medyo nakaahon kami ng ilang segundo. Dahil ang tulay nito ay paahon, kaya maaga pa lang medyo naka-warm up na kami. Pag nagpass namin dun sa may stoplight, dire-diretso na kami papunta ng Buendia. Ngayon lang ulit kami nakapag-bike. Maulan kasi nung mga nakarang araw dahil sa mga bagyo at low pressure. Kaya nung nawala na yung bagyo at wala nang ulan, yun, sineta kaagad namin yung ride na to. Panay-patag lang yung mga rides namin kasi hindi pa kami sanay sa mga ahonan. Kaya city ride muna yung mga ride natin ngayon. Hindi lang naman to basta ride, exercise din to para lumakas yung stamina ng mga katawan natin. Tapos pag lumakas na yung stamina, pwede na siguro sumabak sa ahon. Hindi naman kasi pwede malakas ka kaagad. Kailangan mo munang pagpaguran. Kailangan mo munang pag-ensayuhan bago ka lumakas, bago mo ma-achieve yung stamina na hinahanap. At kung feeling mo at feel na ng katawan mo na malakas ng stamina mo, doon ka naman mag-ensayo sa ahon. Unti-untiin mo lang hanggang sa maging malakas ka gaya ng iba. Masyado na nga ako maraming sinasabi, kala mo naman maraming alam. Anyway, balik na tayo sa topic. Andito na tayo sa Pasay at nalagpasan na natin yung Diwata Paris Overload. Papunta na tayo ng MOA, tapos doon na natin kikitain yung isa pa natin kasama na si Daryl. Yung nasa likod ko yan si Lindon, na mas kilala bilang si Paxi. Ang ganda pala mag-bike dito sa MOA kapag umaga kasi wala masyadong sasakyan. Last napunta ako dito nang nakabike nung pandemic. Pagkatapos kasi ng pandemic, binenta ko yung bike ko tapos bumili na ako ng motor. Kaya mula nung binenta ko yung bike ko at nakabili na ako ng motor, ayun, motor na lang ako ng motor. Hindi na ako nakakapag-bike, hindi na ako nakakapag-exercise. Hanggang sa eto na nga, bumalik rin ulit sa pagbabike. Binenta ko yung motor ko tapos bumili ulit ako ng bike. Anyway, balik ulit tayo sa video at andito na nga tayo sa MOA. At kikitain na natin dito yung kasama natin si Daryl. Nanggaling pa kasi siya ng Binondo at dito na daw kami magkikita. Hi, Pan! Hi, Pan! Mga gaming! Good lang, good. Ano muna, pabitig. Let's go. At habang wala pa si Daryl, nakisabay muna kami dito sa mga cyclist dito sa MOA. Ikot muna kami at baka magkaroon kami ng pitik. At habang pabalik na kami at paikot kami dito, muntikan pa yung kasama namin si Howard. Ito yung nangyari sa kanya. Sumabit yung bike pedal niya sa kalsada. Buti na lang at yun lang yung nangyari. Tabi-tabi na. Wala pa rin si Daryl kaya umikot muna ako ng isang beses pa. At pagkaikot ko, nandito na si Daryl, dumating na. Kaya diretso na kami ng Okada para umikot ulit. Tapos balik na ulit ng MOA. Tapos diretso na kay Diwata Paris Overload. Itakmo na eh. Itakmo na eh. Yun ang kasamahan namin si Daryl guys, yung nasa unahan ko. Naka-clits na yan. Tapos yung bike pa niyan is works. Hulaan nyo kung magkano yan. Hindi ko na lang sasabihin, baka magulat kayo. Hindi yan tunog mayaman, mayaman talaga yan. Nakalabas na kami ng MOA at dito dire-diretso na kami papunta ng Okada. Hey, sana all, that's work. Ikaw, that's work. Sana all.
Ha? First time ko makapag-bike dito sa may bandang Okada at ang sarap mag-bike dito lalo na pag weekend kasi wala masyado sasakyan. Hindi ang daming padjak mo ngayon. At andito na kami sa may part ng Okada. First time ko makapunta dito at ang ganda pala talaga dito mag-bike. At ang ganda pa ng kalsada, lahat espaltado. Malamang lahat ng mga siklista nakapunta na dito. Pero sa mga hindi pa nakapunta dito, pwede nyo itry puntahan dito. Napakaganda ng kalsada, tapos ang sarap mag-bike dito kasi maluwag, wala masyadong sasakyan, espaltado yung daan, kaya walang lubak. Trinay namin pumasok dito sa may seaside, dito sa may Okada. Pero hinarang kaagad kami ng guard dahil hindi na pwede. Kaya diretso na lang kami at ikot na lang kami dito sa may Okada. Tapos balik na ulit ng MOA, tapos diretso na ng Paris Overload. Ganito pala ang itsura sa labas ng Okada. Ang gaganda ng mga building at halatang mga taong mayayaman lang ang nasa loob. Gumilid muna kami saglit kasi napansin ni Daryl na parang kulang yung hangin ng bike niya. Kaya ayun, binombahan niya ni Howard. Baka ano yung pasad yung sa pinakapuno niya. Inom muna ng tubig tapos larga na ulit. Umikot na kami para bumalik ng MOA at dito sa kabilang side makikita mo napakagandang structure ng Okada. Sa amin, talagang gold talaga eh, no? Nakabalik na kami ng MOA at pagkatapos na ito, diretso na kami ng Paris Overload. Pagbalik namin ng MOA, marami pa rin nagbabike dito sa may seaside at paikot-ikot lang sa dito. Hindi na kami sumabay kasi diretso na kami ng Paris Overload tapos diretso na uwi. Works eh, nagpulo na yan. Ha? Ay, hindi. Pagdating namin ng Paris Overload, dumiretso na si Sir Ted kasi may lakad pa daw siya. At apat na lang kami natira dito kasi kakain daw kami dito sa may Diwata Paris Overload. At nung nakapasok na nga kami dito sa Parisan, bigla namang nag-back out si Paxi. Lipat na lang daw kami ibang kainan kaya lumabas na kami para makapaghanap ng ibang mga kainan. Tatlo na lang pala kami nagbabike dito, si Howard at si Paxi na lang. Si Darren nauna na rin umuwi. Katapos kumain ni Paxi, diretso na kami ng Luneta. Oo, si Paxi lang kumain kasi hindi na kami kumain yung dalawa ni Howard. Biglaan lang din tong pagluluneta namin kasi sabi nila umiikot na lang daw kami para malayo yung mga bike namin. Nandito na kami sa Luneta, dire-diretso na kami papuntang Binondo Bridge. Tapos diretso kami ng Chinatown para bumili ng fried siopaw. Matapos ang tuloy-tuloy na pagpadyak, nandito na kami sa Binondo Bridge. Nakatikim din kami ng ahon dito kahit konti kasi paahon tong bridge na to. Water break muna saglit, tapos pahinga ng konti, tapos diretso na kaagad dun sa bibilan namin ng fried siopaw. Ilang minutes pa nga nakarating na kami dito sa tindahan na pagbibilan namin ng fried siopaw. Medyo naligaw pa nga kami ng konti kasi nung last time na pumunta kami dito, nakasunod lang kami kay Bustard. Bumili na nga kami ng kanya-kanya namin mga pasalubong. Ang binili pala namin is yung fried siopaw. Sobrang sarap ng fried siopaw nila dito. Kaya kung magawi mo kayo dito, dapat makatikim kayo at dapat makabili kayo dito. Hindi ko lang alam ang exact location at kung anong pangalan ng tindahan na ito. Basta pag nagawi kayo dito, subukan nyo yung fried siopaw nila. Sobrang sarap. At habang pauwi na tayo, napagkamalan pa tayong vlogger dito. Pauwi na tayo, dala-dala yung pasalubong natin ng fried siopaw. Ayan mga boss subscribe nyo ako pag nakita nyo to sa YouTube yung video na to.
pauwi na kami at dire-diretso na kami dito sa may Santa Ana papunta ng Mandaluyong. Hanggang dito na lang yung video natin. Pakita ko na lang sa inyo kung anong yung naging ruta namin kanina. Hanggang sa uling bike ride. Paalam!